Noong unang panahon, may isang magsasaka na may alagang asno. Ang asno na ito ay nagsilbi ng napakahabang panahon. Sa kanya ikinakarga ang mga sako ng harina at trigo. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, tumanda na ang asno at nagsimulang manghina. Alam ng asno na nawala na ang kanyang kakayahang magtrabaho sa bukid. Kaya isang umaga, naisip niyang umalis at magsimula ng isang mahabang paglalakbay. Wala na akong lakas. Hmm, Pero mayroon pa rin ako magandang boses. Punta kaya ako sa Bremen at maging manganganta. Sa daan ay may nakita siyang isang aso na nakahiga sa kalsada. Anong ginagawa mo at nakahilata ka ng ganyan? Ako ay alaga ng mga ngaso, pero sa pagtanda ko, di na ako kasing bilis ng dati. Hindi na ako sinasama ng amo ko. Kung ganon, sumama ka sa akin. Pupunta ako sa Bremen para maging musikero. Magbuo tayo ng banda. Ako ang magigitara at ikaw ang magtatambol. Nagustuhan ng aso ang alok ng asno, kaya sumama siya. Di nagtagal ay natanaw nila ang isang pusa sa bubong ng isang bahay. Mukhang malungkot ang pusa. Kaibigang pusa, malungkot ka yata. Anong nangyari sa'yo? Matanda na kasi ako. Wala na akong lakas na maghabol ng mga daga. Saka naubos na rin ang matatalas kong ngipin. Sa kakahiga ko na parang tamad, pinaalis tuloy ako ng may-ari ng bahay. Kung ganon, dapat ka ring sumama sa amin. Sa inyo? At saan naman tayo pupunta? Sa Bremen, bubuo kami ng banda at magiging mga awit. Di ba mahilig sa musika ang mga pusa? Pwede kang tumugtog ng harmonika. Nagustuhan ng pusa ang alok, kaya sumali siya sa banda. Sa pagdaan ng tatlo sa harap ng isang bukid, nakita nila ang isang tandang na tumitilaok sa ibabaw ng bakod. Halos tanghali na, ginoong tandang. Bakit tumitilaok ka pa rin? Bukas ay linggo. May mga bisita ang aking mag-asawang amo tuwing linggo. Pinaplano nila akong ipakain sa mga bisita. Titilao! Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka tumakas? Saan naman ako pupunta? Ngayon na ang huling araw ko. Kaya titilaok na lang ako hanggang sa wakas. Titilao! Meow! Titilao! Okay. Huwag mong sayangin ang boses mo sa ganyan. Sumama ka sa amin. Magbabanda tayo. Kailangan namin ng boses na tulad ng sayo. Nagustuhan ng tandang ang alok at tinanggap niya ito kaagad. Tumalon siya mula sa bakod at sumali sa kanila. At naglakbay na nga ang apat na musikero. Dito tayo sa gumot magpapalipas ng gabi. Magpahinga na tayo. Bukas ulit. Bago matulog, umakyat ng puno ang tandang. At mula sa mataas niyang pinwestuhan, May nakikita akong ilaw sa banda doon. Malamang may bahay doon. Tara, puntaan natin yun. Hindi ako sanay matulog sa isang madilim na gubat tulad nito. Oo nga, sana makahanap ako doon ng buto na makakain. sumang-ayon ang lahat at naglakad na patungo sa kung saan nagmula ang ilaw. Sa wakas, narating nila ang isang bahay. Bilang pinakamataas sa kanila, lumapit ang asno sa bintana at sumilip. Anong nakikita mo sa loob? Ano ang nakikita ko? Teka, may nakikita akong isang hapagkainan. Talaga? Napakaraming pagkain at inumin sa mesa. Naglalaway na ako. Tara, pasok tayo sa loob.
Teka, hindi pa ako tapos. At may 4 na armadong magnanakaw na kumakain at nagiinuman. Nang marinig ang salitang magnanakaw, lahat sila ay nasiraan ng loob. Kailangan ba nila maging mga kawatan? Gutom na ako. Wala na tayong magagawa. Bumalik na tayo sa gubat. Meow! Sana may paraan para takutin at paalisin ang mga kawatan na yan. Teka lang, may naisip ako magandang plano. Makinig kayo mabuti sa akin. Ganito ang gagawin natin. Tapos, yung una ka lang. Tapos matapos na, hindi natin sila papupunahin lang. Okay ba? Okay. Tumuntong sa bawat isa ang 4 na magkakaibigan. Pagkatapos, sa hudyat ng asno, lahat sila ay nagsimulang kumanta. Nang marinig ng mga kawatan ang kakilakilabot na ingay, nataranta sila sa takot. Sinugod ng asno ang bintana at nabasag ito sa kanyang paglagapak. Ano to? Takbo! Takbo! Tulong! Dali! Tumakas na tayo! Sa taranta ay naiwan ng mga kawatan ang sandata nila nang kumari pa sila ng takbo patungo sa kakahuyan. Tuwang-tuwa ang mga pilyang magkakaibigan na naisagawa nila ang plano. Agad silang dumulog sa hapag at kinain ang masasarap na pagkain na naiwan ng mga magnanakaw. Pagkakain ay naghanap sila ng komportableng matutulugan dahil napagod sila ng husto. Pinatay nila ang ilaw bago sila natulog. Pasado hating gabi na. Bumalik ang mga magnanakaw upang tingnan kung wala ng ilaw sa bahay. Papupuntahin nila ang isa sa kanila upang suriin ang bahay. Napansin ng magnanakaw na tahimik ang bahay. Nais niyang buhayin ang lampara. Pagsindi niya ng posporo, tumalon sa kanya ang pusa at kinalmot siya sa mukha. Kinagat naman ng aso ang kanyang binti. Nagising ang tandang sa lahat ng ingay, kaya napatilaok siya ng malakas. At nang magkaroon ng pagkakataon na makalabas ng pinto, isang malakas na sipa ng asno ang sumalubog sa kanya. Dala ng napakasakit na karanasan, patakbo niyang binalikan ang mga kasama. Doon sa bahay, hindi lang isa kundi 4 na halimaw. Sinalakay nila ako at pinagtulungan. Sa takot ay nagtatakbo silang hindi lumilingon at hindi na kailanman babalik pa sa bahay na iyon. Nagustuhan ng 4 na musikero ang bahay na ito, kaya sinuko na nila ang ideya ng pagpunta sa Bremen. Nagpasya silang dito na manirahan kung saan ginugol nila ang buhay sa pagkanta at paggawa ng magandang musika. Sa isang malayong lupain, isang nagmamay-ari ng gilingan ang may 3 anak na lalaki. Nang mamatay ang ama, pinamana niya sa panganay at gitnang anak ang gilingan at sa bunsong anak ang pusa. Naiinis ang bunsong anak dahil di tulad ng kanyang mga kuya, imposible para sa kanya na makamit ang mga pangarap sa nakuhang pamana. Tumingin siya sa pusa at tinanong ang sarili, "Ano ang magagawa mo sa isang pusa? Ni hindi mo ito makakain?" Ngunit biglang may isang di inaasahang nangyari. Ang pusa ay sumagot, Maling-mali ka po tungkol sa akin. Maaari akong maging mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Natigilan ng binata nang makita ang pusa na nakakapagsalita. Ano? Paano? Posible ba? Kung bibigyan mo ako ng isang sako na walang laman, isang sombrero at isang pares ng bota, ipapakita ko sa'yo. Naisip ng binata na kung kaya ng pusang ito na makipag-usap, malamang alam din ito ang kanyang sinasabi.
Sige, tignan natin kung ano magagawa mo. Binigay ng binata ang lahat ng hiniling ng pusa. Sinuot ng pusa ang sombrero, pati ang mga bota. At pumorma sa harap ng salamin. Pagkatapos ay nagsako siya ng isang bungkos ng lechugas at isang karot, saka umalis. Pagdating niya sa kakahuyan, binuksan niya ang sako at iniwan sa lupa. Hindi nagtagal, napansin ng isang kuneho ang sariwang amoy ng mga gulay. Upang makakain ng lechugas at karot, pumasok ang kuneho sa sako. Mabilis na binalikan ng pusa ang sako. Mahigpit niya itong tinalian at nakulong ang kuneho sa loob. Sa halip na isauli ang kuneho sa may-ari nito, dinala niya ito sa kastilyo. Sinabi niya sa mga bantay na nais niyang handugan ang hari. Pagkakita sa isang pusa na nagsasalita at may suot na sombrero at bota, pinayagan nilang makausap nito ang hari. Kamahalan, may handog po sa inyo ang prinsipe ng Karabas. Ang aking amo, ang prinsipe ng Karabas, ay nanghuli ng kuneho para sa inyo. Nalugod naman ang hari sa regalo. Mula noon, patuloy na naghahandog siya sa hari ng mga nahuhuling hayop. At nakilala siya bilang si Pus na Nakaboots. At di nagtagal, naging usap-usapan sa kaharian ang tungkol sa kabutihang loob at kayamanan ng prinsipe. Sa pagdaan ng mga araw, lalong nagiging interesado ang hari, kaya isang araw, tinanong niya si Pus. Bata pa ba ang iyong prinsipe? Opo, bata pa at napakagwapo. Mayaman ba siya? Napakayaman po, kamahalan. Malugod niya po kayong iniimbitahan sa kanyang kastilyo. Natuwa ang hari at reyna na sa wakas ay makikilala na nila ang mapagbigay na prinsipe. Kung totoo ang sinabi niya, sa palagay ko ay matatagpuan na natin ang perpektong asawa para sa ating anak at angkop na prinsipe para sa ating kaharian. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan ni Pus na ang hari at reyna ay nasa bayan kasama ang kanilang anak na babae. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Tumakbo siya diretso sa kanyang amo. Kailangan na natin pumunta agad sa ilog. Halika na, dali. Hindi maintindihan ng binata ang nangyayari, pero sumunod lang siya sa sinabi ni Pus. Pero anong gagawin natin dito? Lalangoy po. Lalangoy? Pero hindi ako marunong lumangoy. E di mas mabuti nga na hindi. Hubarin mo ang damit mo at lumusong ka na sa ilog. Magtiwala ka lang at di mo ito pagsisisihan. Ginawa ng binata ang sinabi sa kanya at lumusong sa ilog. Tinago naman ni Pus ang damit ng binata sa likod ng palumpong. Nang dumaan ang karwahe ng hari malapit sa ilog, tumakbo si Pus sa kanila na sumisigaw. Tulong! Tulong! Ang amo kong prinsipe, nalulunod siya. Agad na pinadala ng hari ang kanyang mga tauhan sa ilog. Habang inililigtas ng mga tauhan ang binata, ipinaliwanag ni Pus sa hari kung paano kinuha ng mga magnanakaw ang mga damit ng kanyang amo. Inutusan ng hari ang isa pang tauhan. Dalhin sa prinsipe ang pinakamagandang damit na mayroon tayo. Ang binata ay nagmukhang tunay na prinsipe sa kanyang bagong damit. Habang naglalakad siya patungo sa karwahe ng hari, tinitingnan siya ng prinsesa at ng reyna. Lumapit ang binata sa hari at yumukod sa harap niya. Maraming salamat po sa inyo. Ang prinsipe ng Karabas ay malugod kayong inaanyayahan sa kanyang kastilyo, aking hari. Mauuna na po ko upang ihanda ang lahat. Nagmamadaling umalis si Pus. Hindi talaga maintindihan ng binata kung bakit tinawag siyang prinsipe ng Karabas. Pero naisip niya na baka may pinaplano si Pus, kaya tumahimik na lang siya. Agad namang umibig ang prinsesa sa gwapong prinsipe na ito.
Habang tumatakbo si Pus papunta sa kastilyo ng isang higante, sinabihan ni Pus ang mga magsasaka na nagtatrabaho doon. Parating na ang hari. Kung tatanungin niya kayo, sasabihin niyo na ang lupaing ito ay pagmamay-ari ng prinsipe ng Carabas. Dahil kung hindi, paparusahan niya kayo. Habang tumatakbo si Pus na nakaboots, sinasabihan niya rin ang lahat ng makakasalubong. Kaya sa pagdaan ng karwahe ng hari, lahat ng tao ay pare-pareho ang sinasabi dahil sa takot. Nagulat ang hari na ang prinsipe ang nagmamay-ari ng napakalawak na lupain at ikinasiya niya ito. Samantala, narating na ni Pus ang kastilyo ng higante at kinatok niya ang pinto. Maingay na bumukas ang pinto. Nagulat ang higante sa isang pusa na nakabota at nakasombrero pa. Lalo pang nagulat ang higante nang magsalita si Pus. Magandang araw, kamahalan. Sino ka at anong ginagawa mo sa aking kastilyo? Sinimulang ipatupad ni Pus ang kanyang plano. Kasi ipapaliwanag ko po, kamahalan. Ako ang tapat na lingkod ng hari. Sinabi ng hari ang tungkol sa iyong kamanghamanghang mga kakayahan sa mahika. Oo, totoo yan. Halimbawa po, kaya mo daw magbagong anyo at maging malaking leon. Oo naman. Napakadali kaya niyan. Gamit ang kanyang mahika, ang higante ay naging isang malaking leon. Natakot si Pus, kaya napatalon siya ng mataas. Okay, tama na po. Nagbalik anyo ang higante sa kanyang normal na sarili. Ang galing mo. Pero, pupusta ako na imposible para sa'yo na maging maliit na hayop. Tama ba? Anong masasabi mo? Anong imposible? Kaya kong maging kahit anong hayop. Teka, kaya mo bang mag-anyong maliit na daga? Sa lakas ng tawa ng higante, nahirapan si Pus na manatili sa kinatatayuan niya. At ang higante, gamit ang kanyang mahiwagang lakas, ay naging daga. Nang makita ang higante na naging daga, mabilis na dinakma ni Pus ang daga. At sa isang subo, napatay niya ang higante. Samantala, dumating na ang karwahe ng hari sa kastilyo ng higante at nagmamadaling sinalubong ni Pus ang hari. Kamahalan, handa na po sa inyong pagdating ang kastilyo ng prinsipe ng Carabas. Tuloy po kayo, kamahalan. Ang hari, ang reyna, ang prinsesa at syempre ang binata, napatingin sila sa kastilyo ng may paghanga. Habang papasok sila sa kastilyo, nagtanong ang reyna sa binata, "Mahal kong prinsipe, may asawa ka na ba?" Wala pa po, kamahalan. At kung papayag kayo na pakasalan ko ang inyong magandang anak, pinapangako ko na magiging maligaya siya. Isang malaking piging ang pinahanda ni Pus sa kastilyo ng higante. At ang prinsipe at ang prinsesa ay umibig sa isa't isa. Di nagtagal, ikinasal sila. Kita mo na? Sabi ko sa'yo, magiging mahalaga ako sa'yo. Patuloy namang naging matapat na lingkod ng prinsipe si Pus na nakaboots. Sama-sama silang namuhay ng marangya at malusog. Ang mauhawing palaka na si Tidalik. Noong unang panahon, sa isang napakalayong kagubatan, may isang maliit na palaka na nagngangalang Tidalik. Mahilig maglaro si Tidalik sa maaraw na panahon. Nakilala niya ang mga kaibigan sa tabi ng lawa at nagpaparamihan sila ng malulundagan na bulaklak ng lotus. Kokak. Kokak. 8. Siyam. At 10.
Yay! Nakasampung talon ako. Ako ang panalo. Ako ang panalo. Ang galing mo, Tidalik. Nanalo ka na naman. Kokak. Napagod ang magkakaibigang palaka sa larong luksuhan, kaya nauhaw sila. Halika, uminom tayo ng tubig. Kokak! Tumalon ang magkakaibigan sa isang malaking dahon at sabay-sabay na uminom ng tubig. Napakabilis ng pag-inom ni Tidalik na sinaway siya ng 2 palaka. Tidalik, hinay lang. Lulobo ang tiyan mo niyan. Kokak. Pero uhaw na ako. Gusto kong uminom ng marami. Sa palagay ko, dapat pigilin natin siya. Kokak! Ilang sandali pa, tumigil na si Tidalik dahil lumaki ang tiyan niya sa dami ng nainom at dahil wala nang natirang tubig sa lawa na maiinom. Kokak. Maraming tubig dito kanina lang ah. Saan yun napunta? Kokak. Kokak. Ininom mo ng lahat, Tidalik. Kokak! Ano? Kokak. Kokak. Okay. Pero pakiramdam ko hindi pa ako nakakainom ng tubig. Kokak. Natuyo na ang lawa. Paano gusto mo pa rin uminom ng tubig, Kokak? Saan pa ba ako makakahanap ng tubig sa kagubatang ito? Sabihin mo. Kokak. 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 May sapa doon sa likod ng mga higanting punong yun, no? Shh! Bakit mo sinabi yun? Paano kung tuyuin din niya ang sapa, Kokak? Kokak. Lumundag palayo sa mga kaibigan si Tidalik na may namamagang tiyan. Puno ng pagtataka, kaagad na pinuntahan ng 2 palaka ang higanting hipopotamo. Ngunit dinatnan nila itong nagpapahinga sa ilalim ng puno at ang kanyang alalay na Soro ang nakabantay sa harapan niya. Kokak, kamusta, Soro? Nais sana naming makausap ang higanting hipo. Natutulog siya ng mahimbing ngayon. Pero kailangan mo po siyang gisingin. Ano ba ang sasabihin nyo na mas mahalaga sa pagtulog niya, mga palaka? Kokak, wala nang oras. Bilisan mo. Kokak. Kokak. Dahil kung hindi, mauubos ang tubig nating pang-inom at pangligo. Kokak. Nang makita ng Soro ang takot at pagmamadali ng palaka, ginising niya ang higanting hipo. Dinilat ng hipo ang mga mata niya at yumuko sa 2 palaka. Kinwento ng mga palaka kung ano ang nangyari. At pagkatapos ay tumalon sila sa ulo ng higanting hipo. Hahanapin nila si Tidalik. Kung maubusan tayong lahat ng tubig, ito ay magiging sakuna para sa mga hayop. Samantala, narating ng empatsyong si Tidalik ang sapa. Ayan, may tubig. Masarap na tubig. Kokak. Isang kuneho ang pumunta sa gilid ng sapa para uminom ng tubig. Ngunit binalaan siya ng palaka na si Tidalik. Kokak. Hoy, kuneho. Ang lahat ng tubig dito ay akin. Maghanap ka ng ibang may inuman. Kokak. Pero wala nang ibang maiinuman sa paligid. Maski ang lawa ay natuyo. Ininom ng palaka ang lahat ng tubig sa sapa. Binaliwala niya ang sinabi ng kuneho. Ngayon ay mas malaki na ang tiyan niya. Saan pa kaya ako makakahanap ng tubig? Nanlaki ang mga mata ng kuneho sa pagkagulat. Naubos mo ang tubig ng sapa bago pa man ako makahigop. Tapos kulang pa yun sa'yo? Siyempre. Kokak. Ininom ko ang lawa, tapos ang sapa. Iinumin ko ang lahat ng tubig. Kokak. 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 Nagpatuloy si Tidalik sa paghahanap ng tubig sa kagubatan.
Kahit palaki ng palaki ang kanyang tiyan, kung saan man siya nakakakita ng tubig, iniinom niya ito. Nagulat ang mga hayop sa kagubatan nang makita nila ang natuyong lawa at sapa na walang dumadaloy. Maski ang kwago ay hindi makahanap ng tubig o ang gasel. Sa wakas ay nakita ng higanteng hipo at mga palaka ang malungkot na kuneho na nakatayo sa gilid ng natuyot na sapa. Kuneho, may nakita ka bang palaka na sakim sa tubig? Oo, doon siya nagpunta. Maski ang naipon na ulan sa lupa ay iniinom niya. Nagmamadaling sinundan ng higanteng hipo ang dinaanan ni Tidalik at kasunod nila ang mga hayop sa kagubatan. Iinumin na sana ni Tidalik ang huling tubig na natagpuan niya nang humarap sa kanya ang hipo at ang mga nauuhaw na hayop. Tidalik, ininom mo na ang lahat ng tubig sa kagubatan at wala kang tinira para sa amin. Dapat maibalik ang tubig ng lawa. Totoo ang sinabi ng mga kaibigan mo. Ang isang malaking hipo na tulad ko at ang maliit na ibon, nangangailangan din kami ng tubig, Tidalik. Ang mga halaman at puno rin, pati mga insekto. Buksan mo ang bibig mo at ibalik ang tubig na inipon mo sa tiyan mo. Kahit nagmakaawa kay Tidalik ang mga hayop sa kagubatan, ayaw niyang ibalik ang naipong tubig sa tiyan niya. Anong gagawin natin? Kung mapapatawa natin siya, baka hindi niya mapigilan at mailabas din niya ang lahat ng tubig. Oo, magandang ideya. Mahilig tumawa si Tidalik. Kumuha ang kuneho ng sombrero at sinimulang aliwin ang palaka. Bagaman natatawa si Tidalik sa kuneho, pinipigilan niya ang sarili na tumawa. Ngayon naman, ang panda ang nagpapalabas. Sumayaw siya ng nakakatawa, kung kaya't nagtawanan ang lahat sa kagubatan. Ngunit hindi tumawa si Tidalik sa sayaw ng panda. Pagkatapos, ang maliit na ardilya naman ang gumuhit ng larawan. Nasasabik na inabangan nila kung ano yun. Nagtawanan ng lahat nang ipakita ng ardilya ang larawang ginuhit niya. Ngunit hindi si Tidalik. Sa huli, gumit na ang higanteng hipo, hindi upang magpatawa kundi upang ipakita ang galit. Malapit na talaga akong magalit, Tidalik. Tumalon-talon sa inis ang higanteng hipo, nawari, ginagaya niya ang palaka. Natawa ang mga hayop sa pagtalbog-talbog ng katawan ng hipo. Sa wakas, hindi na nakatiis si Tidalik at natatawa na rin siya sa pinaggagagawa ng hipo. Pagtawa niya, lahat ng nainom na tubig ay bumulwak sa lahat ng dako. Bumalik ang lawa sa orihinal nitong estado. Nagsimulang dumaloy ang sapa at maging ang lupa ay nagkatubig din. Habang tumatawa si Tidalik, lumiliit naman ang kanyang tiyan. Mabuti naman, Tidalik. Hindi mo kami hinayaang mauhaw. Kokak! Wala ka ng malaking tiyan. Pwede ka na ulit tumalon-talon sa mga dahon. Naimpatyo ang tiyan ko. Ngayon ay maginhawa na ako. Kokak, kokak. Sa susunod na mauuhaw ka, isipin mo rin ang iba, hindi lang ang sarili mo, Tidalik. Ang bawat isa sa kagubatang ito ay nangangailangan ng tubig. Tulad ko, kailangan ko ng maligo. Oh, ho, 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 ho.
Ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Tama nga kayo mga kaibigan ko. Kokak. Masayang masaya silang lahat na nagkaroon na uli ng tubig. Dahil ang tubig ang pinakamahalagang bahagi ng kagubatan. Isang umaga, habang naghahanap ng pagkain ng lobo sa kagubatan, nakita niya ang isang pamilya ng tagak na lumilipad sa kalangitan. Alam niyang gumawa sila ng pugad sa burol at may mga itlog sa pugad na iyon. Nakapagbigay ito sa kanya ng ideya. Alam ko na ang kakainin ko. Itlog ng tagak. Pero paano kaya ako makarating sa burol na yon? Ang batang pato ay natutulog ng mahimbing nang gisingin siya ng tinuring na kapatid na tagak na gumamit pa ng pompyang. Hoy, gising na. Kwak, kwak, kwak. Nagising at napatalon-tuloy ang pato. Ha? Anong nangyayari? Aalis kami. Titignan ni nanay ang mga itlog. Huwag kang matutulog. Kakainin ka ng lobo. Lobo? Oo, di ba hindi ka nakakalipad ng mataas tulad namin? Kaya kami na lang. Maiwan ka dyan. Paalam. Ngunit hindi nila alam, ang tusong lobo ay nanonood sa kanila at may pinaplano. Nang lumipad ang magkapatid na tagak, sinubukang sundan sila ng batang pato. Masigasig na pinapagaspas ang kanyang maliliit na pakpak. Umaasa siya na balang araw makakalipad siya. Ngunit naantala ang kanyang pagsasanay nang makita niya ang nagniningning at nagliliwanag sa palumpong. Ha? Ano ito? Ang kumikinang na ito ay isang pares ng pulang sapatos. Ang ganda naman ito. Magkakasya kaya ito sa mga paa ko? Sa sandaling maisuot ng batang pato ang pulang sapatos, umangat siya sa lupa at lumipad ng mataas. Ha? Nakakalipad ako! Lumilipad ako! Agad na naabutan ng batang pato ang pamilya ng tagak. Oh, tingnan nyo! Nandito ang pato! Wow! Paano ka nakakalipad ng mataas? Salamat sa aking mahiwagang pulang sapatos. Tingnan mo. Doon sa ibaba, namamangha na nanonood sa kanila ang lobo. Mahiwagang pulang sapatos? Meron na akong magandang plano. Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya ng tagak at ang pato, tahimik na lumalapit ang lobo sa kanila. Kumikinang ang pulang sapatos kahit na nasa dilim. Inabot ng lobo ang sintas at ninakaw ang sapatos. Bukas na bukas din, sa umaga, magkakaroon ako ng tortang itlog ng tagak. Nagising ang batang pato sa sikat ng araw at naalarma siya nang hindi niya makita ang pulang sapatos sa tabi niya. Naku, asan na? Wala dito ang sapatos ko. Paano ako lilipad? Agad na hinanap ng batang pato ang inang tagak at ang kanyang mga tinuring na kapatid. Nanay! Kuya! Nasa na kayo? Ngunit hindi niya mahanap ang mga ito kahit saan. Hindi ako makakalipad ng mataas kung wala ang sapatos ko. Habang umiiyak siya sa kalungkutan, napansin niya ang tusong lobo na lumilipad sa itaas. Yahoo! Lumilipad ako. Nandito na ako mga itlog ng tagak. Oras na ng almusal. Ang sapatos ko! Ninakaw ng lobo ang pulang sapatos ko. Nagsikap ang batang pato na habulin ng lobo. Ngunit naubos ang lakas niya sa pagpagaspas ng maliliit niyang mga pakpak at bumagsak siya pabalik sa lupa. Kailangan kong protektahan ang mga itlog mula sa salbahing lobo. Kung makakalipad lang sana ako. Lumapag ang lobo sa pugad na suot ang mahiwagang sapatos. Lumapit ito sa mga itlog ng tagak. Nakikita ng batang pato na isa-isang kinukuha nito ang mga itlog. Nasa panganib ang mga itlog ni nanay. Dapat kong pigilan ng lobo.
Inipon ng batang pato ang lahat ng kanyang tapang at buong lakas na pinagaspas ang mga pakpak. Ah! Mga itlog! Dapat kong sagipin ang mga itlog! Sa wakas ay nakalipad ang batang pato, mataas sa langit sa pinakaunang pagkakataon. Uy! Nakakalipad ako! Yay! Kaya ko nang lumipad! Tahimik na dumapo ang batang pato sa likod ng lobo. Hinawakan niya ang sapatos at mabilis na hinatak ito. Ano? Ang pato? Ang sapatos? Sa sandaling iyon, dumating ang pamilya ng tagak at tinulungan ng batang pato na itaboy ang lobo palayo sa pugad. Ah! Nalaglag ang tusong lobo sa sapa. Saklolo! Nagpasalamat ang mga tagak sa pato sa pagliligtas nito sa mga itlog. Ngayon ay nakakalipad ka na rin ng mataas tulad namin. Oo nga! Kwak kwak! Sama-sama na tayong lilipad bilang pamilya, mga bata. Tuwang-tuwa ang batang pato na nakakalipad na siya. At mula sa araw na iyon, natutunan niya na hindi dapat tumigil sa pagsubok. At hindi na niya kailangan ng mahika ng sapatos, kundi lakas ng loob at tiyaga. Siya lang ang tanging matapang na pato na nakakalipad kasama ang mga tagak. Noong unang panahon, may isang magkapatid na nagngangalang Hansel at Gretel. Ang kanilang ina ay pumanaw nang sila ay mga sanggol pa lang. Kasama ang kanilang ama, nakatira sila sa isang kubo sa gubat. Mag-isang naghahanap buhay ang kanilang ama bilang isang tagatabas ng kahoy. Makalipas ang ilang taon na pinagsasabay niya ang trabaho at pag-aalaga ng dalawang bata, nagpasya ang kanilang ama na muling mag-asawa. Ang babae ay mula sa mayamang pamilya. Kinamumuhian niya ang pagiging mahirap at hindi rin niya gusto ang mga anak ng napangasawa niya. Isang gabi sa taglamig, habang naghahanda na sila para matulog, narinig ni na Hansel at Gretel ang kanilang madrasta na kausap ang ama nila. Paano tayo makakaraos sa taglamig na ito? Wala tayong sapat na pagkain. Kung mananatili ang mga bata dito, lahat tayo ay mamamatay sa gutom. Galit na tumutol ang kanilang ama. Hindi na kailangang makipagtalo. Nagpasya na ako. Bukas, dadalhin natin sila sa kakahuyan at iiwanan natin sila doon. Nang marinig iyon ng dalawang bata, napaiyak si Gretel. Pinatahan siya ng kanyang kapatid na si Hansel. Huwag kang mag-alala, Gretel. Mahanap din natin ang daan pa uwi. Nang gabing yun, lumabas si Hansel at nag-ipon ng maraming maliliit na bato sa kanyang mga bulsa. Kinaumagahan, sabi ng kanilang ama na mamamasyal sila sa kagubatan. Habang naglalakad sila, walang nakakapansin na naghuhulog si Hansel ng maliliit na bato upang markahan ang daan na nilalakaran nila. Pagdapit hapon, nagsindi ng apoy ang kanilang magulang at bago umalis ay sinabing babalik sila. Ngunit naglaho na sila sa kakahuyan. Siyempre, hindi sila bumalik. Nang magdilim na, ang mga kakilakilabot na huni ng mga hayop sa kagubatan ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa paligid ng mga bata. Nanginginig sa nakakakilabot na alulong ng mga lobo, sina Hansel at Gretel ay hindi umalis sa harap ng apoy hanggang sa pagsikat ng buwan. Pagkatapos ay sinundan nila ang mga hinulog ni Hansel na maliliit na bato na nagniningning sa liwanag ng buwan. Ang galing, Hansel! Napakatalino mo! Nang makauwi ang mga bata, napakasaya ng kanilang ama at nagulat din sa talino nila. Nagkunwaring masaya rin ang madrasta, ngunit ang saloobin niya ay pareho pa rin. Inis na inis siya na nakabalik sila. Matapos ang 3 araw, susubukan muli ng madrasta ang masamang plano niya. Pero nung gabi na yon,
Ikinandado niya ang kwarto ni na Hansel at Gretel. Hindi niya hahayaan na makakolekta ulit si Hansel ng maliliit na bato. Ngunit si Hansel ay isang matalinong bata. Habang naglalakad sila patungo sa kagubatan, naghuhulog naman siya ng mga piraso ng tinapay na inilagay niya sa bulsa niya nung gabi. Bandang tanghali, ang kanilang ama at ina-inahan ay nagdahilan upang makaalis at iniwanan na naman ang mga bata sa kagubatan. Alam ni na Hansel at Gretel na hindi na sila babalikan, kaya agad silang naglakad bago pa magdilim. Ngunit hindi nila makita ang palatandaan na kanilang iniwan sapagkat ang mga piraso ng tinapay ay kinain ng mga ibon. Naiyak si Gretel. Maging si Hansel ay nakaramdam din ng kawalang pag-asa. Sa pagkakataon na ito, ang mga bata ay talagang naliligaw. Walang pagkain at takot sa kamatayan. Magtatatlong araw na silang naglalakad sa gubat. Sa ikatlong araw, nakakita sila ng isang ibon na singputi ng niebe. Kaaya-aya ang awit ng ibon para sa kanila. Panandali ang nakalimutan nila ang gutom nang sundan nila ang ibon. Dinala sila ng ibon sa harap ng isang nakatutuwang bahay. Ang bahay ay may pader na gawa sa tinapay, bubong na gawa sa cake at mga bintanang candy at nababalutan ng paligid ng makukulay na krema. Hindi makapaniwala sina Hansel at Gretel sa kanilang nakita. Parang ang sarap kainin ng bahay. Nakalimutan ng mga bata ang pagod at tumakbo sila papunta sa bahay. Titikman na sana nila ang bahay nang may narinig silang boses mula sa loob. Oh, sino ang tumitikim sa aking bahay? Pagtingin nila, naroon ang isang matandang ginang sa pintuan. Nang sabihin ng mga bata ang tungkol sa nangyari, naawa ang matanda at pinapasok niya sila. Ang loob ng bahay ay ibang-iba sa labas. Madilim, nakakatakot at hindi maganda sa pakiramdam. Ngunit dahil sa sobrang pagod at gutom, wala nang pakialam ang mga bata. Dinalhan sila ng pagkain at panghimagas ng matandang ginang. Kinain naman ng mga bata. Nang gabing yun, natulog sila sa pinakamalambot na kama na nakita nila. Nang magising sila, wala ang matandang ginang, kaya nagtingin-tingin sila sa paligid. Sa dulo ng pasilyo ay may isang maliit na pintuan. Nang buksan nila ang pinto, puno ito ng ginto at kayamanan sa loob. Siyempre, labis silang namangha. Gusto sanang pumasok ni Hansel, pero sa sandaling yon, narinig nila ang boses ng matanda. At ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Paglingon nila, naroon sa harap ng mga bata ang isang bruha. Ang matandang ginang ay isa palang mangkukulam na nang-aakit ng mga bata gamit ang bahay na cake at candy. Tumakbo ang mga bata. Ngunit nakapinid ang pinto. Hinila ng bruha sa buhok si Hansel. At ikinulong siya sa isang hawla. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Gretel sa kusina. Masyadong payat ang iyong kapatid. Magluto ka ng pagkain at ipakain mo sa kanya. Pag mataba na siya, gagawin ko siyang masarap na hapunan. Pero huwag kang mangangahas na kumain. Lahat ng pagkain ay para sa kanya lang. Walang magawa, sinunod ni Gretel ang utos sa kanya. Mabuti na lang at matalino si Hansel. Naisip niyang linlangin ang mangkukulam. Tuwing gabi, habang natutulog ang bruha, naguhukay siya sa lupa sa loob ng hawla. Sa umaga ay tinitingnan ng bruha si Hansel kung tumaba ba siya o hindi. Ngunit hindi kinakain ni Hansel ang niluluto ng kapatid niya. Sa halip ay ibinabaon niya ito sa butas na hinuhukay niya. Samantala,
Inuutusan ng bruha si Gretel na magluto pa. Nagpatuloy ito ng ilang araw hanggang sa nainis na ang bruha. Mataba o payat, wala na akong pakialam. Ngayon, gagawin kitang empanada. Bumaling siya kay Gretel. Tingnan mo yung nakasalang sa oven na tinapay kung luto na. Kahit na natatakot, si Gretel ay matalino rin tulad ng kapatid niya. Alam niyang itutulak siya ng bruha papasok sa oven. Mali po ako eh. Hindi ko makita yung tinapay. Reklamo ni Gretel. Hinawi siya ng bruha at siya na ang sumilip sa loob. Tinipon ni Gretel ang lahat ng kanyang lakas at itinulak niya ang matandang bruha papasok sa oven at isinara ito. Alam ni Gretel kung saan itinatago ng bruha ang susi. Nagmamadaling kinuha niya ito at pinakawalan si Hansel sa hawla. Lumagablab ang apoy mula sa oven at kumalat sa buong bahay. Nakaligtas sila sa nasusunog na bahay at tumakbo papunta sa kakahuyan. Ngunit hindi nila alam kung saan pupunta. Ilang sandali pa, narating nila ang isang ilog. Isang higanting sisne ang nagtawid sa kanila sa kabilang bahagi ng ilog. Tumingin ang mga bata sa paligid at napagtanto nila kung nasaan sila. Mabilis silang tumakbo sa bahay nila. Nang makita ang kanyang mga anak, napuno ng kagalakan ang ama. May luha ng kagalakan, ipinaliwanag niya na nakipaghiwalay siya sa asawa matapos nilang iwan ang mga bata sa kagubatan at kung gaano siya nagsisisi sa kaniyang nagawa. Hinanap niya ang mga bata ngunit hindi niya sila makita. Mahal ng mga bata ang kanilang ama kaya pinatawad nila siya. At may sorpresa sila para sa kanilang ama. Pareho silang dumukot sa mga bulsa at nilabas ang mga ginto at brilyante na kinuha nila sa bahay ng bruha. Hindi makapaniwala ang kanilang ama sa nakitang kayamanan. Ang lahat ng problema nila sa kahirapan ay napawi na. At namuhay silang maligaya.